Hello there, Sagittarius. Welcome to your monthly reading. This reading is for the month of March for Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus. So Sagittarius is a love reading for you guys. So Sagittarius, hindi lahat ng Sagittarius maka-resonate sa reading na to. So takes what resonates and leave the rest. Cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Sagittarius. So put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Sagittarius. If hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please to check your other placements, your sun, your moon, your rising, your Venus sign, dahil pwedeng doon kayo maka-resonate. Guys, kung hindi niyo alam kung ano yung placement signs niyo, pwede niyo yan i-search sa Google. Malalaman din niyo yan kung ano yung mga moon sign niyo, rising, or any signs. So, Sagittarius. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus. I'm going to do a Celtic cross spread. Love reading for this month of March. Sagittarius. Naiipit ka sa sitwasyon, Sagittarius. And I think yung challenge mo dito is paano mo ba malalaman pag totoong pagmamahal to or hindi. So, see, dahil parang andun ka sa point na meron ka kailangan malaman about your person, about your relationship. So, sa ngayon, at this present situation, naiipit ka ngayon sa sitwasyon na meron kayo. Let's see, let's clarify this. What is this 8 of Swords, please? So, Sagittarius, nag-away kayo ng person mo na to. And unexpectedly, nagkaroon ata unexpectedly ng clarity about cheating. And I think here that sa ngayon naiipit ka sa sitwasyon. You felt you wanted to have some freedom. But, of course, maybe you're still inside of the relationship until now. And, magulo yung isipan mo. Gusto mo talaga ng peace of mind. Napapagod ka na sa away nitong ninyong dalawa. But, andun din kasi sa point na your person is still trying na siguro ayusin yung sa inyo. Is still trying to fix the problem na meron sa inyong dalawa. So, parang andun ka sa point na you really want to walk away na. Pero, syempre, hindi madali, hindi ganun kadali. Lalo na pag yung person mo siguro nagpapakita siya ngayon sa'yo na mahal kita, tayo. Kasi kayo pa din ito kahit na nagkaroon ng clarity sa'yo about cheating. Hindi kanya binitawan, kumbaga siguro ikaw yung pinili niya. Kumbaga, ikaw yung pinili niya, kaya dito ka sa point na yung challenge mo ngayon na pagmamahal pa ba to? Mahal niya ba talaga ako? Itong relationship na to is kami ba talaga or hindi? Kasi nandun sa point ka na ngayon na napapagod ka na sa relasyon ninyo or sa sitwasyon na parang nagkaroon na ng clarity sa'yo pero nagstay ka pa din. So parang para sa'yo, bakit ako nagstay? Of course mahal mo. Mahal mo naman kasi talaga, pero you are questioning already the situation kung worth it ba yung pagmamahal na yon. So, yung sinasabi niya sa'yo na ikaw yung pinili niya, sinasabi niya sa'yo na sorry, magbabago na ako, wala yun, or whatever it is, totoo ba yun? So, dito ka naiipit sa sitwasyon na ganun. So, let's see, in the past, or in the distant past,
Kasi parang in the distant past, meron na kayong issue din. Sagittarius. Kasi parang in the distant past, naghiwalay na din kayo nito eh. Noon. So, medyo matagal na kayo. Naghiwalay na kayo pero bumalik din siya sa'yo in the distant past. Kasi nagsisi siya nga sa ginawa niya sa'yo. So, nagkabalikan kayo. Nag-effort siya to come back to you. And might be na nag-promise siya sa'yo na ayusin na natin to. Might be nakita mo din naman na willing siya to offer you victory, willing niya ayusin ng lahat, and nakita mo din naman yung pagiging fair niya sa'yo pagdating sa relationship. So, nagkaroon kayo ulit ng pag-aayos, balance connection, love, nagkabalikan kayo, nagkaayos talaga kayo in the past. In the recent past, of course, bumalik yung pagmamahal mo sa kanya. Sobrang mas minahal mo pa talaga siya. Okay, itong person mo na to. Let's see. So, baka nga, okay, baka nga dumating sa point na nag-offer na to siya sa'yo ng marriage, or baka some of you kinasal na. Okay, so takes what resonates. And I can see here na in this recent past, dito kayo nagkaroon ng mabigat na problema ng person na to. Nagkaroon kayo ng mabigat na problema ng person na to, siguro dahil sa, might be, okay, nangako siya sa'yo na magpakasal kayo. So, feeling ko ganun yun eh. Nangako siya sa'yo na magpakasal kayo, pero nag-antay ka kung kailan matupad yung pangako na yun. Nag-antay ka kung kailan kayo magpakasal, until sa point na parang feeling mo may nagbabago na. Feeling mo na naman na may tinatago na. So, parang dahan-dahan na naman bumibigat yung sitwasyon ninyong dalawa. And andun sa point na mayroon ka na ditong wanted to decide na at this recent past pa lang. Parang you wanted to decide na about this connection na okay pa ba to? Magpapakasal pa ba kami dito? Ano ba yung decision mo? Pero nagtatanong ka na dito, wala kang nakukuha ang sagot. Nakakaramdam ka na meron na namang iba. Meron na namang issue to. So, at this present situation, so dito na nga na unexpectedly, may nalaman ka na naman about cheating. And, but you're still inside of the relationship with this person. I don't know if, okay, nagsama na kayo nito, meron na kayong, baka kasi parang nandito ka sa point, naiipit ka eh. You want the freedom, pero parang, paano ako magkaroon ng freedom if nandito na sa, parang huli na ang lahat? Siguro na nagpakasal na ba kayo nito? Or sabihin natin nagkaanak ba kayo? Or engaged na kayo somehow, madami nang nakakaalam na engaged na kayo. Kasi hindi ko naramdaman dito yung marriage. Kahit sinabi ko na magpakasal na ganun, hindi ko naramdaman dito yung marriage. Siguro nasa point lang na engage, siguro madami nang nakakalam na kung kailan kayo kakasal, or sabi na engage na kayo, wala pa lang talagang final date kung kailan kayo kakasal or something. When, I don't know about that. Hindi naman ako kinasal. But, unexpectedly kasi na nangyari to. Unexpectedly na nangyari na itong issue na naman before. So, you're questioning yourself. Worth it pa ba to? Kami na ba talaga? Pagmamahal pa rin ba to? Or hindi? Kasi napagod ka na eh. Parang feeling mo, you just really wanted to walk away emotionally. Yet, hindi ka maka-walk away because of this person. Ayaw kanyang bitawan. Same as before, parang nangangako pa din siya na ikaw pa din yung pinili niya. Kaya nasabi ko kanina, ikaw pa din yung pinili niya. Ayaw kanyang bitawan. Pero nasa point ka na na napagod na yung away, and parang
Misto lang andun ka sa point na nakukonfuse ka even sa nararamdaman mo ngayon. So, hindi naman basta nawawala yung pagmamahal mo. Mahal mo kasi siya. Isa din to sa dahilan kung bakit hindi ka makabitaw-bitaw. 'Di ba? Mahal mo siya at ayaw kanyang bitawan, yet nagkaroon na naman sa'yo ng clarity about cheating dito. So, nakukonfuse ka talaga ngayon kung totoo bang mahal ka talaga niya, kung totoo bang willing ka niyang pakasalan, or hanggang pangako lang yun at napapako lang. Kasi, actually, you're already asking this person. You're already asking pero wala ka nang kuhang sagot sa kanya. Ang of course, sinasabi niya lang talaga sa'yo na, oo naman, willing ka pakasalan ka. Pero, kailan? Bakit parang walang, kumbaga, naulit na naman yung dati? So, the best outcome here. Let's see about this. Kailangan talaga mag-decide. So, kailangan mo talaga mag-decide whether to end this na itong relasyon na to cut this cycle na. So, to end this cycle, to have a changes in your life, to decide to have a separation na, breakup or separation. Kailangan pag-isipan yung decision mo or ayusin ang lahat ng ito. So, kasi andun sa point na medyo nagiging imbalance yung connection ninyong dalawa. So, if you're happy, kung happy, you need to realize or you need to question yourself kung happy ka pa ba or hindi pa. Ramdaman mo yon sa sitwasyon na to. Happy pa ba ako or napipilitan na lang ako dito sa relasyon na to? Mahal ko pa ba or dahil kailangan ko na lang talaga na mag-stay dahil matagal na kami. Dami na namin pinagdaanan or engaged na kami. So, madami na kilala na ganun. So, sure pa ba ako dito or hindi? So, kailangan talaga dito on your part na mag-decision ka. Before doing some actions dito. Because I can see here talaga this person is really cheating on you. Feeling ko etong person na nag-cheat, etong person na dahilan ng ganito o ninyo, noon pa din to. Parang ex niya to na nagkabalikan lang sila ulit. So, parang nagkaroon ng pagpapilikan dito. So, either, I think, ex-girlfriend niya to. Kumbaga, nagkaroon lang sila ulit ng communication at nagkaroon ng pagbabalikan. Kaya, ganito na naman yung nangyari. I don't know if yung last, ito yung, di ba, in the distant past, nangyari din to sa inyo. So, might be, ito yung naging dahilan na bumalik, nagkaayos na naman silang dalawa. O, kasi ex siya hindi naman siya bago. Hindi siya bago, kumbaga, na tapos na sila bumalik. So, kailangan mo dito talaga na mag-decide whether healthy pa ba ito or hindi na. Kasi in the immediate future, I can see here na yung relationship ninyo mag-fade away. Isa dito sa inyo ang hindi na makaka-appreciate nito. And feeling ko ikaw to. Kumbaga, mawawala na ng gana, hindi na ma-appreciate, wala nang spark. Kumbaga, in the immediate future, ito yung magiging pwedeng immediate outcome or ito yung mangyayari in the immediate future. Immediate outcome, ano yun? Immediate future. And isa pa, nakikita ko na before ka talaga na mag-decide na tanggapin or magpakasal dito sa person na to, kailangan talaga mag-decide kung happy ka pa po or hindi na sa engagement ninyo or sa nangyayari sa inyo. Kasi yun na nga, in the immediate future, may nakikita ko dito na pwedeng magpakasal kayo. Pwedeng mangyari yun, pero hindi masaya. Hindi magiging masaya dahil puno ng kumbaga
hindi nakakatulog sa gabi, stress, anxiety, overthink, and unhappy situation, away, sakitan. So parang lalong kumbaga masasaktan ka talaga kasi syempre kasal na kayo that time then, 'di ba? Baka lalong pagsisihan mo yung pinasok mo. So kailangan dito pa lang sa best outcome, kailangan mo talaga pag-isipan ng mabuti many times. Ready ka pa ba pakasalan siya? Willing ka pa bang pakasalan siya? Healthy ba siyang pakasalan? Or masaya ka pa ba or hindi na? Kasi there is a possibility baka pagsisihan mo to isang araw. Kasi sabi ko nga 'di ba, possible na pwede kayo makasal, pwede kayo magkaroon ng family, pero parang magkakaroon din kayo ng mabigat na problem dito, or lalo ka lang masasaktan, mabibetray, at hindi lang magiging masaya yung pagsasama ninyo. So sa factors that affecting the situation dito is yung on and off na ninyong dalawa, coldness ng relationship ninyo. So nagkakaroon na ng coldness itong relationship ninyo. Siguro simula nung time na unexpectedly nalaman mo to, nagkaroon na kayo ng away na dalawa. Lagi na kayo nag-away. Siguro nagiging cold na yung connection ninyong dalawa. And yung external influence here is ikaw, you wanted to move forward na dito kasi pagod ka na, pero nalilingon ka pa din. So lumilingon ka pa din kasi mahal mo. Yun. Mahal mo kasi siya, and hindi din siya gumigive up sa'yo. Siguro para sa'yo, Sagittarius, kung sakali lang sasabihin niya na hiwalay na tayo, ganyan. Siguro para sa'yo maintindihan mo yun because you're a fire sign. So madali lang kasi talaga sa fire sign ang mag-accept, at madali lang sa fire sign ang okay, parang kumbaga, okay, in short, okay, fine, parang bye, parang ganun. Though, hindi naman ganun kadali, parang in short lang ba? Hindi katulad sa iba na, no, bakit ganyan, bakit ganito, ganyan. So, siguro sa konting explanation, okay, maintindihan ko. Si kunya, dyan ka masaya, okay. Pero, ang problema kasi dito is, yung person mo, nag-stay siya. And still, nangangako pa din siya na pakasalan ka. Despite sa, again, ng pagloloko na ginawa niya sa'yo. So, imbes na you wanted to move forward na never look back, lumilingon ka pa din dahil sa, paano ko hindi mamahalin yung tao? Sabi na kung babae ka, babae lang tayo. Na willing na naman na magbago, pag babae, malambot naman kasi talaga. So, dito ka nahihirapan. Dito ka nakakalingon ka ulit dito. So, your hope here actually is, you are hoping na itong pagmamahal talaga ng person mo is totoo. Yun yung hope mo talaga na one day mag-o-offer siya sa akin ng love is really totoo na. And, hindi na mangyayari ito, hoping ka na hindi na maulit yung ginawa niya sa'yo. Actually, you are still inside of the relationship until now, but you are still hoping na yung love, dahil ikaw yung pinili, yung love na pinapakita sa'yo ng totoo, yung person mo is totoo. So yung fear mo dito, so yung kabaligtaran no, what if it's just fake, and what if kung nag-offer na siya ng love, or sila pa din until now nung na-issue sa inyo ngayon. So yun yung actually na fear mo dito. Let's see. Kasi nakikita ko cold na kayo madami ng pagbabago. Even sa person mo, hindi mo na na-appreciate yung treatment niya sa'yo. Ayaw kanyang mawala, pero hindi mo na nakukuha yung gusto mong mangyari. Hindi na okay yung treatment. Hindi na gaya before. Hindi na kayo masaya, sa totoo lang. Napapagod ka na, sa totoo lang.
hindi ka na sure kung may tinatago pa ba siya or totoo pa ba yung mga sinasabi niya. So parang andun sa point na hindi ka na din sure about sa love na nitong person mo. Kumbaga nasa point ka na ng may doubt ka na sa pwedeng mangyari. You just really wanted to take the leap of faith towards a new beginning of your life. You are hoping that you will be strong enough to cut off this. Yung ikaw talaga, kumbaga, kung puputulin mo yan, itong relasyon na to, yung wala kang mararamdaman, yung kung puputulin mo tong relasyon na to, yung ready ka talaga. So, syempre hindi ganun kadali yun. Lalo na pag yung person mo nandyan pa din. Baga, hindi naman kayo naghiwalay, tsaka hindi ka naman niya hiniwalayan. And this person still wanted to stay. But the thing here is, on your part, hindi ka na masaya. Parang minsan nakakaisip ka na just really want sana na mag-move on, maka-move on. Siguro kung ngayon, kung dati pa nakipag-iwalay ako, siguro naka-move on na ako ngayon. Parang ganung mga bagay. But you're still hoping that this person, totoo yung sinasabi niya sa'yo. So, honestly, yung final outcome dito, mag-separate pa din kayong dalawa. And let's see why. Kasi feeling ko mag-aaway at mag-aaway pa din talaga kayo nito. Kumbaga magkakaroon na talaga dito ng disappointment on your side. Lalo na may clarity na naman sa'yo about this. Might be you will still going to try to maglalakas loob ka dito kahit papano na okay pa kayo, ganyan-ganyan. Pero dahan-dahanin mo na to. Kumbaga, magbabago ka na, hindi ka na katulad ng before until sa mawasak na kayong dalawa ng person na to. There is a possibility on and off pa rin yung nakikita ko dito sa inyong dalawa in the future, yung for the outcome of this. Kasi yung person mo, abot kayo sa point na hindi kayo mag-uusap ng taong ito, pero yung person mo parang babalik pa din to siya sa'yo. Kumbaga, syempre magpaparamdam pa din to siya sa'yo, hindi naman to madali eh. So, nasayo yung decision dito. Kung sakali man na dito pa lang sa best outcome, makapag-decide ka na kung ano yung tama para sa'yo, ano yung mali para sa'yo, ano yung pwedeng maganda na pwedeng mangyari sa relasyon ninyo or sa sarili mo. Decide about that. Nasa'yo din naman yung desisyon eh. Hindi naman syempre pwede mapigilan yung pagmamahal. Mahal mo talaga yung tao no matter what. Mamahalin mo talaga at pipiliin mo talaga. Pero kung nasa point ka na talaga ngayon, okay? Kung nasa point ka na ngayon, kung ikaw, Sagittarius ka na nakaresonate nito, na pagod ka na talaga, like andun ka sa point na hindi na tama to, na parang palagi na lang ako nag-overthink, na palagi na ako, hindi na ako masaya sa relasyon, pero nag-i-stay ako kasi gusto niya mag-stay ako, or nag-i-stay ako kasi mahal ko siya, pero hindi na ako happy, then siguro kailangan mo siguro din ng space na muna, na both of you, kailangan nyo muna talaga ng space, no communication, and doon nyo marirealize, especially ikaw, kung mahal mo ba talaga na to or happy ka na nang wala siya. So somehow ganyan, may mga times ganyan eh, kailangan natin ng cool off to see kung happy pa ba, hanapin pa ba natin yung isa't isa or hindi na. So para mas magiging maganda talaga yung outcome. Kasi kung hanapin nyo pa din yung isa't isa, kahit isang buwan na, 2 buwan na kayo hindi nag-uusap, tapos lalo na pag sa lalaki, kung mahal ka talaga niya, hindi talaga niya ikaw matitiis. Diba? Hindi ka niya matitiis talaga. Kahit anong sign pa yan, hindi ka niya matitiis kung mahal ka talaga ng isang lalaki. Hindi kayo abutan ng 1 week, balikan ka na yan sa'yo at ipapakita niya na ipoprove niya sa'yo. Hindi lang siya basta babalik sa'yo, pero ipoprove niya sa'yo talaga na mahal ka talaga niya. Magpapago na talaga siya. Nobody's perfect. Sa totoo lang. Lalo na sa generation ngayon, ang daming tukso. So, on your part, okay, kung napapansin mo din na happy ka na wala siya,
And napapansin mo na mas may freedom ka nang wala siya. Napapansin mo na mas maganda yung outcome mo nang wala siya. Then might be this person is not really meant for you. Kahit papabalik siya sa'yo. So that is my reading for you, Sagittarius. Anyway, yung signs. I can see Scorpio, I can see Gemini, Virgo, Taurus, Libra, Capricorn, ano pa ba? Aries, Sagittarius, Leo, Capricorn, Scorpio, Pisces, Cancer is here. Capricorn, Scorpio, Pisces. Cancer, Scorpio, Pisces. I can see here yun, Sun, Moon, Rising, Venus. You or Leo is also here. You or your person, meaning this, even your Sagittarius, baka meron to sa chart ninyo. Check your placement, your Sun, your Moon, your Rising, your Venus, or your person. Check their placement as well. So that is my reading for you, Sagittarius, for the month of March. Love reading. Thank you and God bless.